You know, I have followed several conclaves already. I have been a priest for 37 years. And, you know, the papabilis never make it. We have a saying that those who enter the conclave a pope come out a cardinal. And I learned my lesson from the 2013 conclave. Cardinal Bergoglio was not in our list. Dumating na ang araw na hinihintay ng mga Katoliko, ang conclave sa Vatican sa Roma, ang pagpili ng bagong Santo Papa. Sino nga ba ang susunod sa yapak ng yumaong Pope Francis? Yan ang inaabangan ng mga deboto at ng buong mundo. Magandang gabi, ako si Willard Cheng. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Melo BFM. Ako naman si Pinky Webb. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. At ako naman, si Corina Sanchez Rojas, nag-uulat ng live mula dito sa Vaticano. Simulan na natin ang agenda. Papal Conclave o proseso ng pagboto para sa susunod na Santo Papa. Simula na ngayong araw ang live update mula sa Vatican, tutukan. Voting center sa Bangged Abra nasunog, botohan sa gusali, apektado kaya? Poll service provider Niru Systems siniyak na magiging maayos ang eleksyon. Abangan ang aming exclusive report. Hiling ng kampo ni FPRRD na alisin ang dalawang ICC judge sa kanyang kaso, ibinasura ng korte. Malacanang, tinabla naman ang panawagan ni VP Sara na dapat managot si PBBM sa pag-aresto ng kanyang ama. Jobless rate tumaas sa 3.9% noong Marso. Mahigit 1 milyong Pilipino nawala ng trabaho sa loob lang ng isang buwan. At party, says Chief Katrina Ponce Enrile, may pa-birthday bash not just once, but twice. Ngayon na ang araw ng conclave, ang sekretong proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa. Behind closed doors ang voting ng mga kardinal at mananatili silang nakakulong sa Sistine Chapel hanggang sila'y makapili ng panibagong leader na inaasahan nilang mapapag-isa ang tinatawag na diverse but divided Catholic Church. For centuries, wala pang nahihirang na papa sa unang araw ng conclave. Pero hindi natin masasabi baka ngayon mangyari yan sa pagkakataong ito. Kung hindi man, maaaring tumagal ng ilang araw ang botohan. Ngayong nailibing na si Pope Francis, ang tanong ng marami, sino kaya ang magiging bagong Santo Papa? Tinatawag silang papabili, mga kardinal na malaki ang posibilidad na mahirang na Santo Papa. Isa sa kanila si Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle ng Pilipinas. Itinuturing siyang Asian Francis dahil marami daw silang pagkakapareho ng yumaong Santo Papa, tulad ng pagiging simple at malapit sa mahihirap. Dating Manila Archbishop si Tagle at kasalukuyang Pro-Prefect of the Dicastery of Evangelization. If elected, siya ang magiging unang pontiff mula sa Asia. You know, being a small minority doesn't mean the church is dead. We believe that Jesus is alive and he was born and he ministered, he died, and rose from the dead in Asia. Tatlo ang kardinal mula sa Pilipinas, nakasama sa botohan at kapwa mga kandidato din sa pagkasanto papa. Si Luis Antonio Tagle,
Cardinal Jose Advincula at si Cardinal Pablo Virgilio David. May mga ugong din sa pagiging dark horse o di inaasahang pwede ding biglang maboto ang Pilipinong si Cardinal David dahil daw sa siya ay simple at progresibo din. Matatandaang hindi naman kasama sa mga listahan ng frontrunners si Cardinal Jorge Bergoglio ng Argentina noon. Pero siya ang lumabas sa balkonahe at kumaway sa mundo bilang Santo Papa noong 2013. Posible ring magkaroon ng unang African Pope in 1,500 years. Si Fridolin Ambongo Besungu ay galing sa Democratic Republic of Congo at nagsisilbing Archbishop ng Kinshasa. Hindi siya sang-ayon sa same-sex marriage, pero suportado niya ang religious pluralism o yung pananatili ng iba't ibang relihiyon sa lipunan. Hindi rin nawawala sa usapin si Peter Turkson, ang kauna-unahang kardinal mula sa Ghana. One thing is that nobody would leave his home and become a migrant if he could live in peace at home. Madalas ding nababanggit ang mga kardinal mula sa Europa tulad ng Hungarian na si Peter Erdo. Papal contender din siya noong 2013 dahil daw sa kanyang kampanya para sa new evangelization sa mga bansang sekular. Sinasabing conservative si Erdo at naging kontrobersyal noong 2015 nang hindi sumang-ayon sa hiling ni Pope Francis na kupkupin ng mga simbahan ang mga refugee. Posible raw kasing maituring yon na human trafficking. Compromise candidate naman si Italian Cardinal Pietro Parolin. Siya ang main architect ng pagsasaayos ng relasyon ng Vatican sa Vietnam at China, bagay na pinuna ng mga konserbatibo. Pero minsan na rin niyang kinondena ang legalization ng same-sex marriage sa maraming bansa. Posible ring maging first Italian Pope since 1978 si Matteo Maria Zuppi. Tulad ni Lolo Kiko, kilala si Zuppi na lumilihis sa mga protocol at bilang street priest dahil sa pagiging malapit sa mga mahihirap at migrante. Si Maltese Cardinal Mario Grech naman ay Secretary General ng Synod of Bishop. Dahil sa kanyang high-profile role, maraming kardinal ang kilala siya, kaya itinuturing siyang strong papal contender. Kung papalarin, si Archbishop Jean-Marc Aveline ang magiging unang French Pope since the 14th century at pinakabata since John Paul II. Si Aveline ay 66 years old. Maliit man ang posibilidad na maghalal ng Santo Papa mula sa Amerika, pero kung papayag ang conclave, si Cardinal Joseph Tobin ng New Jersey ang maaaring maging first U.S. Pope. Ilan lamang sila sa mga nakikitang magiging bagong leader ng simbahang Katolika. Dahil lahat naman ng mga kardinal ay kandidato. Mula sa balkonahing ito, unang masisilayan ang bagong hirang na Santo Papa. At yan ay pagkatapos lumabas ng puting usok mula sa chimenea na aabangan naman mula sa bahaging ito ng basilika. Kung sino man ang magiging bagong Santo Papa, kung siya man ay susunod sa yapak at susunod o ipagpapatuloy ang mga pagbabago sa kalakaran ng simbahan ni Pope Francis o kung siya ay may ibang pag-iisip at may iba ring direksyong pinaplano para sa simbahan, malalaman na lamang natin ngayong araw hanggang sa susunod na 2 araw. Pinky, Willard, kumpirmado namin na kung ikaw ay seryoso sa pagsubaybay ng liderato at direksyon ng Simbahang Katolika, malamang ikaw ay may kandidatong napupusuan na rin. Karaniwan din na ang nais ng tao na maging Santo Papa ay galing sa kanilang sariling bansa o rehiyon o di kaya ay kakulay ng kanilang balat. So, ito ngayon, kakaiba ang manunulat at autor ng 7 libro tungkol sa simbahan at kay Pope Francis na si Roberto Alborgetti mula sa Bergamo. Nandito siya sa Roma para sa isang book signing event. Si Alborgetti ay naging malapit na kaibigan ni Pope Francis. At nagulat kami na ang kanyang personal na paborito at inaasahang maging kasunod na Santo Papa at
Kasunod ni Pope Francis ay ang Pilipinong si Cardinal Tagle. Pakinggan natin. So you know of our Filipino Cardinal Tagle? Yes, I know because I met him during my work, during my research about Pope Francis, because I wrote 7 books about Pope Francis, and I wrote 2 when Pope Francis visited Philippines. And I was really, how do you say, impressed about Tagle, Cardinal Tagle, because of his words, so simple but so deep. And I remember when Pope Francis in Philippines, in Manila, talked about our need to be simple in education, to communicate to our sons, to our daughters, the idea of the dream. We have to dream. And I remember Cardinal Tagle was really moved by this word, and so we published also a lot of photos about the meeting. So you were telling me a while ago that you are actually rooting, hoping that Cardinal Tagle makes it. Yes, I think in if we see what the bookmakers are saying, outside and inside Vatican, I think Tagle is one of the leaders of this list, and so I think is the time to open the doors to Philippines, to Eastern world. This is the dream of Pope Francis. The new church is in the eastern part of the world. So Pinky and Willard, makikita ninyo dito sa aking kinatatayuan ay nagkumpul-kumpul ang media dahil bawal na ang maraming pwesto tulad ng pinwestohan namin kahapon. So hinihintay po ng lahat ang maaaring maganap mamaya sa kauna-unahang pagkakataon kung sakali ay magkakaroon na kaagad ng bagong Santo Papa sa unang botohan. Pero hindi pa natin masabi at tuloy pa rin ang aming paghihintay at pagdala sa inyo ng impormasyon. Ako'y magbabalik mula dito sa Vaticano maya-maya lamang. Pinky? Maraming salamat, Corina. Babalikan ka ulit namin mamaya, live mula po dyan sa Vatican. Marami ngang usapin o haka-haka kung sino ang magiging bagong Santo Papa. At ilan sa mga sinasabing likely contenders, ang Italian Cardinal na si Pietro Parolin at si Luis Antonio Cardinal Tagle ng Pilipinas. Pero sa programang It's a Beautiful Day ng Billionario News Channel, sinabi ni Father Aris Sison na walang kasiguruhan na mananalo ang mga frontrunner. You know, I have followed several conclaves already. I have been a priest for 37 years. And, the papabilis never make it. We have a saying that those who enter the conclave a pope come out a cardinal. And I learned my lesson from the 2013 conclave. Cardinal Bergoglio was not in our list. Dagdag pa ni Father Sison, hindi pangkaraniwang eleksyon ang Papal Conclave. Unlike our local elections, there will be no campaigning. The cardinal electors, the 132 cardinal electors, are also themselves candidates. So imagine how difficult it will be because there are 132 candidates. And it is absolutely forbidden that they campaign. No, it's under pain of canonical punishment. He who breaks that will be subject to automatic excommunication. Voting center sa isang barangay sa Banguet, Abra nasunog kaninang madaling araw. Halos maabo ang buong gusali ayon sa COMELEC.
kaya't kanselado muna ang dapat sanay final testing and sealing ng mga automated counting machine na gagamitin sa halalan doon. Pero tuloy ang botohan sa Lunes. Iniimbestigahan pa rin kung ano ang sanhi ng sunog. Sa gitna ng mga agam-agam, tiniyak ng poll service provider na Miro Systems na maayos ang kanilang mga automated counting machines. Maging ang UN at international non-profit organizations, suportado raw ang kanilang serbisyo. Yan ang exclusive agenda report ni Zandro Ochona. Ilang araw bago ang midterm polls, pinawi ng opisyal ng Miro Systems ang pangamba sa papalapit na halalan. Tiwala silang magiging maayos ito, lalo't na sa 20 taon na rin silang nagsusupply ng automated counting machines sa South Korea. Aabot sa mahigit 110,000 na bagong ACMs na ang nai-deliver ng kumpanya sa Comelec. Git nila, sinunod nila lahat ng panuntunan para masigurong mapagkakatiwalaan ang resulta ng halalan. We follow industry standard of the security features. We do have 14-inch screen for the voters to check their ballot marks. And we also have auto alignment to make sure that there will be almost no paper jam. Okay? And we also have QR codes to make sure that they're verified after the voting hours. Para sa darating na halalan, kabilang sa gagampanan ng kumpanya ang scanning ng balota, pagbibilang ng boto sa bawat presinto at printing ng election returns. Sila rin ang nagprint ng mga balota. Hindi na nila saklaw ang transmission o ang pagpapadala ng resulta sa bawat presinto na gagampanan ng kumpanyang I1. They have unbundled the entire election solutions provision, which is that they have unbundled the solutions from the transmission from the solutions. Transmission is done by other company. We handle just on the providing the ACMs and the servers. May mga nakalatag na ring mga protokol at para mas matiyak na agad na maaaksyonan sakaling magkaaberya ang counting machines, naglunsad na rin sila katuwang ng Comelec ng karagdagang technical support hubs. Kung dati, 3 lang ang mayroon sa ilalim ng dating supplier na Smartmatic para sa Luzon, Visayas at Mindanao, 110 ang itinayo para sa buong bansa. Nasa PITX ang National Technical Support Center. Matatanda ang kinwestiyon ng ilang mambabatas ang reklamo ng Miro Systems kaugnay ng mga isinagawang halalan sa Iraq at Congo. Pero git nila, nag-deliver lang sila ng gamit at hindi nangasiwa sa mga eleksyon. Well, I think the criticism is always going to be there because usually they're done by how should I say this, a losing candidate or well, there'll always be criticism there. But of course, the criticisms that were raised in other countries like Iraq and DR Congo, they're absolutely false. Even the UN and the other non-profit organizations, NPOs in those countries, they have acknowledged our solutions to be perfect. Maski si Comelec Chairman George Garcia, kumbinsidong handa na ang mga ACM. Una po, nakakuha na kami ng certification mula sa International Certifying Body, mula sa Technical Evaluation Committee. DOST po yan, DICT, mga mararangal na mga opisina. Talagang hinintay po natin yung pag-i-issue nila ng certification. Ang dami pong test na isinagawa para sa mga makinang ito. Sa ngayon, tanging ang eleksyon sa Lunes at ang mga susunod na mangyayari ang makapagsasabi kung tagumpay nga ba ang eleksyon. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Sa vote-rich province of Bulacan, ang kampanya ngayon ng mga pambato ni PBBM. Ang latest sa sorties ng alyansa sa agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Malolos. Paulo, dumating ba si Congresswoman Camille Villar?
Willard, hindi dumating ang pambatungan ng alyansa na si Representative Camille Villar, pero tuloy ang pagsuyod ng mga kandidato ng administrasyon at inaabangan natin maya-maya ang magiging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Umaga pa lamang, todo suyod na ang alyansa candidates sa Bulacan. Si dating Senator Manny Pacquiao ini-endorso ng re-electionist Bulacan Governor na si Daniel Fernando. Ani Pacquiao, kung mahahalal daw siya muli, pangako niyang susuportahan ang pagpapatayo ng mga flood control system at disaster preparedness program. Lalo't ang ilang bayan ng Bulacan tulad ng Hagonoy at Kalumpit ay laging binabaha kapag malakas ang buhos ng ulan. Apat naman sa alyansa bets ang ini-endorso ng Samahan sa Industriya ng Agrikultura o SINAG. Sina dating Senate President Tito Soto, Las Piñas Representative Camille Villar, dating DILG Secretary Benhur Abalos at si dating Senador Ping Lacson. Kumpiyansa raw ang SINAG na malaki ang maitutulong ng mga kandidatong ito sa pagsusulong ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ini-endorso rin ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri sina Lacson at Soto. Samantala, sa Bulacan State University ginawa ng alyansa ang kanilang press conference, bagay na kinundena ng ilang aktivistang estudyante. Nagsagawa ang ilan sa kanila ng kilos protesta sa labas ng venue kung saan hinarap sila ng mga pulis. Sa ngayon, Willard, ay nagsisimula na nga yung rally ng alyansa dito sa Bulacan Sports Complex sa Malolos. Inaabangan pa rin natin yung paliwanag ng alyansa campaign team led by Congressman Toby Chanco kung bakit sa Bulacan State University idinaos yung press conference kanina. Pero paglilinaw naman ng mga kandidato ay wala raw umano silang alam na doon pala yung kanilang magiging press conference venue at dito sa isang different venue ginanap yung rally ng alyansa. At kanina rin ay nagbigay ng pahayag si Makati City Mayor Abby Binay tungkol yan doon sa issue ng mga klinika nasa mga EMBO barangays. Hinala ni Senator Abby or kanyang kinwestiyon yung timing ng paglalabas ng ganitong desisyon dahil ilang araw na lamang ay mag-e-election na, pero para sa kanya ay hindi pa raw siya nakakatanggap din ng kopya o ng show cause order ng isang complaint na insinampa laban sa kanya, yung conspiracy to vote buying yan. At yun nga, inaabangan pa rin natin sa ngayon, Willard, ang pagdating naman ng Pangulo dito sa Malolos. Willard? Okay, maraming salamat sa iyo, Paolo Barcelon, live mula sa Malolos, Bulacan. Sa alabang naman ng kampanyang ilang senatorial candidate ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan ang agenda report ni Hannah T. Live mula po dyan sa Alabang. Hannah. Pinky, dito sa Alabang, ang last stop ng PDP laban bago ang meeting de avance ng partido bukas sa Maynila na posibleng daluhan ni Vice President Sara Duterte. Ilan sa mga miyembro ng KOJC ang nag-organisa ng sortie na ito. Pero bago pa man ang grand rally dito sa tent sa Muntinlupa, nag-motorcade ng ilang miyembro ng PDP laban mula sa Muntinlupa Sports Complex hanggang makarating dito nga sa Spectrum sa Muntinlupa. Pinky, kahapon ay meeting de avance ng senatorial candidate na si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa Philippine Arena na napuno ng mga taga-suporta. Dinaluhan ito ng anak ni FPRRD na si Kitty. Second appearance niya na ito sa pangangampanya kasama ang PDP matapos ang isa ring campaign rally sa Quezon City. Nandun din ang kanyang inang si Honilet Avancenia na nagpahiwatig ng pagsabak ni Kitty sa politika ayon sa payo ni FPRRD. Ako ay isang 21-year-old college student lamang at ayaw ko sanang makisali sa politika. Pero nang dahil sa pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko, nandito ako ngayon para ipaglaban hindi lamang ang pamilya ko, kundi ang bansang Pilipinas. Alam mo, umiiyak yung anak ko kasi kung pwede lang sana hindi siya mapasok sa politika. Malarinig ko, sinabi ng papa niya, mag-aral ka at sumunod ka rin sa yapak ko.
Ibinahagi pa ni Honilet na alam daw ng dating Pangulo kung gaano kaayos ang Iglesia ni Cristo o INC na nagre-reflect umano sa serbisyo ni Marcoleta. Binaback-upan ngayon ng INC members ang kandidatura ng senatorial bet. Sa ngayon, Pinky, ilang senatorial candidates ng PDP ang inaabangan nating dumating dito sa Alabang, pero kanina dumating na si Senador Bato de la Rosa na kaninang umaga ay nag-motorcade sa Pampanga kasama si dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. At inaasahan din natin na dumating ang ilang PDP laban senatorial bets kasama dyan si Attorney Vic Rodriguez at iba pang mga kandidato ng PDP. At katunayan, batay sa mga nakaraang survey ng ilang survey firms, ang pasok lang sa winning circle ng mga senador na pambato ng PDP ay sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Yan ang latest dito sa PDP Laban Campaign Trail. Balik sa'yo, Pinky. Maraming salamat, Hannah T. Live mula sa Alabang. Kumpiyansa si dating Interior Chief Benher Avalos na mananalo siya sa senatorial race. Yan ay kahit wala siya sa projected Magic 12 ng mga pre-election survey. Sa huling survey ng Pulse Asia, posibleng nasa rank 14 hanggang 19 daw si Avalos. Sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Avalos na manalo man o matalo, hindi niya pinagsisisihan ang desisyong iwanan ang DILG para tumakbo sa halalan. Well, I came from number 35. So, I crawled my way to the position. And now, statistically, I'm within the Magic 12. Medyo marami lang nga kami. So, this is the last final push, but the trajectory is very, very good. Pinadidisqualify sa COMELEC si Las Piñas congressional candidate Senador Cynthia Villar dahil sa umunoy pamimigay ng ayuda sa gitna ng campaign season. Ang naghain ng petisyon, ang katunggali niyang si Councilor Mark Santos. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. Hindi magiging fair ang eleksyon kung pababayaan natin na yung mga mayayamang kandidato will take advantage of the law or the situation during the campaign period. Isang linggo bago ang midterm elections, naghain ng disqualification petition si Las Piñas City Councilor Mark Santos laban kay Senator Cynthia Villar dahil wala pang show cause order ang senador matapos ang naunang complaint ni Santos sa umano'y partisipasyon ni Villar sa bigayan ng ayuda noong April 23 and 24 sa Las Piñas. Isinumite ng kanyang kampo sa COMELEC ang petisyong ito noong May 6. It's about time siguro, Ivy, na the COMELEC or the... Kasi paano mo lalabanan ito? Ang gumagawa ng batas, syempre yung mga nagbabiolate ng batas. Dahil mala David and Goliath umano ang labanan nila ni Villar, talagang talo siya sa resources. Kaya sa petisyon ni Santos, bukod sa disqualification petition, hinihiling din ng konsehal na magbaba ng order sa Board of Canvassers na isuspend ang proclamation ni Villar sakaling manalo ito sa halalan. Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang affidavit of authentication at mismong videos ng naturang bigay ng ayuda sa Villar Coliseum sa gitna ng campaign season. Habang buhay na lang ba tayong aasa sa ayuda, Ivy, di ba? Hindi, dapat itigil na ito. Tumangging magbigay ng pahayag si Villar. Ayon sa COMELEC, dahil criminal complaint ang inihain ni Santos at nakadocket na ang kaso sa law department nito, hindi na ang komite ng kontrabigay ang may hawak dito. Samantala, may disqualification petitions ang 24 candidates na karamihan ay councilors at vice mayors dahil sa paglabag sa panuntunan ng COMELEC patungkol sa campaign material. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel. Hiling ng kampo ni FPRRD na alisin ng 2 ICC judge sa kanyang kaso, ibinasura ng korte. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Ortigas Flyover. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan papuntang Mega Mall, pati na rin sa southbound lane. Moderate naman ang northbound lane.
May legal setback ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niya sa ICC. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Hindi pinayagan ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-excuse ang dalawang hukom na humahawak ng kanyang kaso. Sa 4-page desisyon nitong May 6, sinabi ng ICC na walang basehan ang pagkwestiyon kina Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Gansu at Maria del Socorro Flores Liera. Dalawa sila sa tatlong ICC judges na hinarap ni Duterte sa kanyang virtual initial appearance matapos maaresto noong March 11. Hiniling kasi ng Duterte camp ang excusal from exercising their functions dahil may posibilidad daw ng perceived bias o pagkiling ng dalawang hukom matapos makapagdesisyon noon sa isang parehong issue sa naunang kaso ng Pilipinas sa ICC. Pero sabi ng ICC, hindi ito pwede. Alinsunod kasi sa Rome Statute, tanging ang judges lang ang pwedeng humiling ng sarili nilang excusal sa korte at hindi ang akusado. Dahil dito, tuloy ang proceedings ng ICC kasunod ng paghamon ng Duterte camp sa jurisdiction ng tribunal para i-detain ang dating Pangulo. Nire-review ng korte ngayon kung may karapatan ba silang ituloy ang kaso laban kay FPRRD. Nahaharap ang dating Pangulo sa crimes against humanity na iniuugnay sa kanyang madugong kampanya kontra droga. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Tinabla ng Malacanang ang pahayag ni VP Sara na dapat managot si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagpapaaresto kay former President Rodrigo Duterte. Una nang sinabi ng bise na maaaring ma-impeach si PBBM dahil isinuko niya si FPRRD sa isang foreign entity. Pero giit ng palasyo, sinunod ang mga legal na proseso. Hindi rin daw pagsuko ng soberanya ang ginawa ng gobyerno, kundi pagsuko ng isang akusado. Pamahalaan po, ang administrasyon po, gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang opinion na nanggagaling sa ating Vice Presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan. Samantala, handa raw sumagot ang mga opisyal ng pamahalaan sa reklamong inihain sa kanila ni Senador Amy Marcos sa Ombudsman. Kaugnay sa March 11 arrest ni FPRRD. Nanindigan si Justice Secretary Boying Remulla na within legal bounds ang nangyaring pag-aresto. Handa rin sina PNP Chief Romel Marbil at CIDG Director Nick Torre na tumugon sa reklamo. Maliban sa tatlo, kabilang din sa pinasasagot ng Ombudsman, sina DILG Secretary John Vic Remulla at Special Envoy for Transnational Crimes Marcos Lacanilao. Balot ng kontrobersya ngayon si Congressman Pulong Duterte dahil sa pananakit niya umano sa isang high-end bar sa Davao City. Ang insidente na iuugnay din sa prostitusyon. Narito ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Pinasibak sa pwesto ni PNP Chief General Romel Marbil ang dalawang pulis na kasama ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa nag-viral na video ng pananakit sa manong bugaw sa Davao City nitong Pebrero. Questionable raw kasi ang papel nila bilang bodyguard sa isang opisyal na walang proper authority. Naharap sila ngayon sa administrative charges para sa grave irregularities in the performance of duty. Ongoing pag-file ng case dun sa case na allegedly na moonlighting sa isa sa mga congressman sa Davao City. Iniimbestigahan din kung may sangkot ding miyembro ng EFP base sa report na may dalawang raw sundalo na naroon sa pangyayari. Samantala, isa pang video ang umiikot ngayon sa social media. Kita ang isang eksena sa party bago ang di umano'y pananakit ni Pulong. Una na sinabi ng mambabatas na kahinahinala ang paglabas ng mga video. Ngayong ilang araw na lang ang eleksyon na. Pero nasa mga Davaoenyo na raw ang desisyon kung iboboto pa rin siya sa kabila ng isyong ito. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante Radyo. Hindi magpapahuli ang Muslim vote. Ang One Bangsamoro Coalition may napili ng mga kandidato sa pagkasenador na susuportahan sa halalan. Yan ang agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. Sa 10 senatorial bets ng One Bangsamoro Coalition, 4 ay mula sa Duterte-backed slate.
Nitong May 6, opisyal nang inendorso ng One Bangsa ang mga kandidatong sa tingin ng Muslim community ay tunay nilang kasangga. Inuulit ko, ito ay dumaan sa mahusay na konsultasyon. Dumaan sa masusing pananaliksik at pagtatanong doon sa aming mga kababayan mula Sulu hanggang Apare. Una, si Attorney Vic Rodriguez. Pangalawa, si Senator Bato de la Rosa. Ayon sa One Bangsa, kinakitaan nila ng dedikasyon sa mga Muslim ang senador dahil sa co-sponsorship nito sa pagtatayo ng Philippine Congress Bangsamoro Forum noong 2022. Ang Malasakit Health Centers naman ni Senator Bongo na mayroong 5 istasyon sa BARM ang rason kung bakit importante raw si Go sa usapin ng social services. Kasama rin sa listahan si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta para sa kanyang Magna Carta of the Poor. Isa rin sa mga inendorso si Congresswoman Camille Villar. Si Camille Villar, siya po ay matagal na nakikipag-ugnayan sa amin. May mga programa siya na kumbaga nakakolaborate yung kakolaborasyon niya yung One Bangsa. Random ang kanyang serbisyo. Bukod kay Villar, suportado rin ng grupo sina Senator Pia Cayetano, former Senator Gringo Honasan at ang kapwa nila mga Muslim, sina Workers and Peasants Party Bet Subair Mustafa at Makabayan Coalition candidate Amira Lidasan. Para sa natitirang 2 slots sa pagkasenador, mayroon para silang 6 na pinagpipilian. Pero sa ngayon, prioridad nilang iendorso ang mga kandidatong umaksyon na sa mga problemang kinaharap at kinakaharap ng mga Moro. Kung mayroon daw solid north ang Ilocos, once buong Visayas, hindi naman daw papahuli ang One Bangsamoro vote. Dahil sa dami ng mga Muslim sa labas ng BARM, mahalagang tutukan umano ang boto ng Muslim community. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hindi napigilan ng malakas na buhos ng ulan ang kampanya ng mga magkakatunggali sa Manila mayoral race. Ang latest sa Maynila sa Agenda Report ni Paolo Barcelon. Sa District 5 ng kampanya kagabi, ang bilyonaryong kandidato for Manila Mayor na si Tutok Tuwin Party List Representative Sam Versosa. Bagamat malakas ang ulan, hindi siya nagpatinag, maging ang kanyang mga banat kay dating Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Kasama riyan ang pagbebenta ni Isko ng mga city property nung naupo siya bilang alkalde mula 2019 hanggang 2022. Sinajustify niya yung pangungutang niya at pagbebenta dahil pag ikaw daw magulang, parang kayo mangungutang at magbebenta rin kayo. Pero ang hindi nyo alam, magkakasama tayo sa bahay, ikaw na, ako, ikaw. Binenta ko lahat ng gamit sa bahay, nangutang pa ako sa tindahan, tapos iniwan ko kayong lahat. Sino magbabayad ng utang sa tindahan? Kayo. Sino wala nang kagamitan sa bahay? Kayo. Tama ba yun? Depensa lagi ni Yorme, kailangan niya raw itong gawin para matustusan ang mga naging programa ng kanyang gobyerno para makaraos ang Maynila sa pandemya tulad ng Food Security Program, COVID-19 Field Hospital at mass testing. Nauna na ring sinabi ni Domagoso na hindi na siya mag-aambisyon pang tumakbo sa national politics. Pag ako'y nabigyan niyo ng pagkakataon, mananatili na ako rito hanggang 10 taon. Ang pag-iwan din ni Domagoso sa Maynila para tumakbo bilang Pangulo ang naging tulay para kay incumbent Mayor Honey Lacuna na maging alkalde. Kahapon, naglabas ng bagong social media ad si Lacuna kung saan tila niyayakap niya ang isang babaeng nakasuot ng t-shirt ni Domagoso. Malalim ang pagsasamang Lacuna at Domagoso dahil ang ama ni Mayor Honey na si dating Vice Mayor Danny Lacuna ang naging unang running mate ni Isko nung tumakbo ang nakatatandang Lacuna sa pagka-alkalde ng Maynila noong 2007. Ngayon, ang dating mag-ate, magkahati na ngayon sa ambisyong muling makatapak sa City Hall ng Maynila. Nakatakdang simulan bukas ng Team Asenso Manileño sa District 1 and 2 ang kanilang meeting de avance para makasungkit ng boto sa Tondo na kilalang baluarte ni Domagoso. Para sa Agenda, Paolo Barcelon, Billionaire News Channel. Nagbatuhan ng bintang ng vote buying ang ilan sa mga kumakandidatong gobernador sa Laguna. Ang mga magkakatunggali sa probinsya, asawa ng outgoing governor, isang dating artista at isang dating taga-media. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimban. Itigil na ang vote buying sa Laguna!
5 araw bago ang 2025 midterm elections, painit na rin ng painit ang laban ng magkakatunggali sa Laguna gubernatorial race. Kaninang umaga, nagsagawa ng isang protesta ang isang grupo sa harap ng Commission on Elections sa Intramuros, Manila. Ang kanilang panawagan, itigil umano ang kalakaran ng vote buying at agad na resolbahin ang disqualification petition laban sa mag-asawang Hernandez. Kasalukuyang tumatakbo si incumbent Governor Ramil bilang congressman ng 2nd District ng Laguna. Samantalang ang asawa niya na si incumbent Congresswoman Ruth naman ang kumakandidatong gobernadora. Ang grupong nagprotesta kanina, pinangunahan ni Attorney Ariel Radovan, isa sa 2 abogado na naghain ng ikalawang disqualification petition sa mag-asawang Hernandez noong nakaraang Biyernes. Aniya, tuloy-tuloy pa rin daw kasi ang pamimigay ng Blue Health Cards at pamimigay ng pera ng mag-asawa sa isang warehouse sa Calamba. Sa loob po ng warehouse ay doon namimigay po ng 2,000 pesos. At gamit nga po yung blue card na pinakita ko sa kanya sa ngayon. Ayan, blue card niya. Continuous pa rin po ba yung bigas? Totoo. Ngunit nitong Lunes, lumutang ang 4 na pangalang nasa likod ng petisyon na inihain ni Radovan. Anila, wala silang kamalay-malay na inilagay ang kanilang mga pangalan sa petisyong isinumite sa COMELEC. Takot na lang po bigla ako. Kasi po, wala naman po kaming kaalam-alam bilang doon. Ngayon po, pinakita ko po sa mga pinsan ko at po doon sa tita ko. Sa 3 ko pong kasama doon na nakalista yung pangalan. Nang tanungin si Radovan ukol rito, sinabi niya na siya lamang ang nag-file ng petisyon. Kung ang pinag-question nila ay peke yung perma, kung ang pinag-question nila ay hindi nakaharap yung tao, ang makapagpatunay niyan ay yung notaryo. Hindi ako. The notary public kasi nakataya ang karangalan ng notaryo. Sa dokumentong isinumite ni Radovan noong Biyernes, isang attorney Dan Rafael Hain Palis na nagtatrabaho sa Cabuyao City ang nagnotaryo ng dokumento. Pinuntahan ng Billionario News Channel ang opisina ni Attorney Palis, ngunit sinabi niya na hindi muna siya magbibigay ng pahayag habang pinag-aaralan pa ang sitwasyon. Noong nakaraang buwan, isang show cause order ang inihain ng COMELEC sa umano'y pamimili ng boto ng tumatakbong gobernador sa pamamagitan ng pamamahagi ng bigas at QR code raffle entries. Depensa ni Fernandez, out of context ang video na isinumiteng ebidensya sa COMELEC dahil nangyari umano ito mahigit 1 linggo pa bago opisyal na nagsimula ang official local campaign period. Doon sa mag-asawa na ating pong katunggali ay meron silang disqualification case ngayon sa COMELEC na kitang-kita na sila mismo sa video ang nagsasalita yung pagbibigay nila ng pagkain, pagbibigay nila ng 2,000 at pagbibigay nila po ng health cards. Sa protesta sa harap ng COMELEC kanina, sinabi ni Radovan na prayer rally lamang ang kanilang pakay. Ayaw raw nila na bigyan ng kulay ang protesta dahil concerned citizens lamang umano sila na humihingi ng divine intervention. Ngunit ang malaking tarpaulin na hawak ng mga nagpoprotesta may nakalagay na sponsored by Solid Lagunense habang may pulang highlight ang salitang Sol. Sa isang exclusive interview sa Billionario News Channel, nilinaw ni gubernatorial candidate Sol Aragones na wala siyang kahit anong direktiba na sumama ang kanyang supporters sa ginawang protesta. Una, wala po akong kinalaman dyan. Nagulat ako na meron palang ganyan dahil walang abiso kahit mga supporters, kahit mga volunteers ko na magkakaroon sila ng protesta dahil daw dyan sa disqualification case. At alam mo, kahit magsabi sa akin sila na pupunta sila para magwelga sa disqualification, hindi ko sila papayagan. Dagdag pa ni Aragones, wala umano siyang plano na maglunsad ng negative campaigning laban sa kanyang co-candidates. Una, alam mo, ugali ko kapag lumalaban ako kahit nung congressman ako at kahit nung huling laban ko bilang gobernador, hindi ko ugaling manira. Kahapon, naghain na ng isang show cause order ang COMELEC laban sa mag-asawang Hernandez. Pinagpapaliwanag sila ng komisyon kung bakit hindi sila dapat i-disqualify sa darating na halalan. Pauna nang nagsabi ang legal team ni Hernandez na dinedenay nila ang mga akusasyon ng vote buying laban sa kanila, ngunit wala pa silang opisyal na sagot sa poll body. Ika-4 ang lalawigan ng Laguna sa most vote-rich province sa buong Pilipinas ayon sa datos ng COMELEC. 4 din sa 7 kandidato sa pagkogobernador ang malalaking pangalan sa local politics sa lugar na pagpipilian ng mga botante sa darating na Mayo 12. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Nagsampa ng disqualification case si Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez laban kay Albuera Mayoral Bet Kerwin Espinosa. Dahil yan sa umano'y pagbabanta at intimidation o pananakot
na paglabag sa Omnibus Election Code. Nagugat ang kaso sa isang Facebook video ni Espinosa noong Abril kung saan hinamon nito sa barilan si Congressman Richard Gomez na asawa ng alkalde. Reaksyon niya ni Espinosa sa naunang oral defamation case na isinampa laban sa kanya ng mag-asawang Gomez. Misa sa Quezon City, inalay para kay Pope Francis at sa Papal Conclave. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains naman, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Habang mapalapit ang pagpili ng bagong Santo Papa, patuloy ang pagdarasal at pasasalamat ng mga Pilipino para kay Pope Francis. Nananalangin ang mga mananampalataya para sa isang lider na may puso rin para sa mahihirap. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Sa huling pagkakataon bago maghalal ng bagong Santo Papa, nagdaos ng misa ang mga mananampalataya ng Our Lady of Perpetual Help sa isang kapilya sa Quezon City. Nag-alay sila ng mga panalangin bilang pasasalamat sa yumaong si Pope Francis. Papa Francisco, Pope Francis o Lolo Kiko, isa kang inspirasyon para sa akin. Isa kang mabuting ama at lider ng ating simbahan. Salamat, Papa Francisco. Mahal ka namin. Idinaos ng mga parokyano ang misa sa presensya ng mga imahe ni na Saint Francis of Assisi at Mother Teresa na parehong simbolo ng mga isinabuhay na katangian ni Pope Francis. Ipinagdasal nila na sa Papal Conclave, kahalintulad din ng yumaong Santo Papa, ang mapipili ng mga kardinal sa gabay ng Espiritu Santo. Isang leader na may puso para sa mahihirap at inaapi. Si Pope Francis ay mahirap, para sa mahirap, at kasama ang mga mahihirap. Sinong gusto kong maging Santo Papa? Ala Francis. Another Pope Francis. Pro-poor, inclusive, and synodality. Nanalangin din ng Santo Rosario at nagmisa ang mga mananampalataya sa Manila Cathedral. And that is what we are praying for. That the cardinal electors will be open to the promptings of the Holy Spirit so that they may discover who among them has been chosen to be the successor. Hindi anya ito pasiklaban sa pagitan ng mga ideolohiya o pagsulong ng isang partikular na interes, kundi pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. All eyes on the Vatican dahil ngayong araw ang simula ng Papal Conclave. Dumalo kaninang maaga ang mga cardinal sa isang public mass sa St. Peter's Basilica. Ilang oras bago sila magkukulong sa Sistine Chapel kung saan gaganapin naman ang botohan para sa bagong Santo Papa. Set in motion na ang ilang ancient ritual bago pa man i-lockdown ang mga kardinal sa Sistine Chapel, kung saan sila boboto para sa bagong pinuno ng simbahang Katolika. Isa na rito ang pagsira sa Fisherman's Ring ng yumaong si Pope Francis at ang seal na ginagamit niya sa mga dokumento para masigurong hindi na ito magagamit ng iba. Nangyari yan sa General Congregation ng mga kardinal na ginanap sa bisperas ng conclave. Dito rin napag-usapan kung ano ba ang kailangang kalidad para sa future Pope. Kailangan shepherd, bridge builder at reformist. At sa panahon ng kabi-kabilang sigalot, kailangan daw ng isang Santo Papa, a Pope of mercy and hope. Tikom pa rin ang bibig ng mga kardinal na sasama sa conclave, pero dalawang pangalan ang madalas ngang napag-uusapan. One is an Italian cardinal named Pietro Parolin,
He's been a senior Vatican official for 12 years, serving under Pope Francis. He's seen as a quiet Vatican diplomat who might be able to kind of get things done in a quiet, efficient way. Another is Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle. He's a former Archbishop of Manila who came to the Vatican 5 years ago for Pope Francis to lead up the church's chief evangelization office. He's someone who is sometimes even referred to as the Asian Francis. He's known for a quick smile, speaking off the cuff, and really wanting to continue some of Pope Francis's reforms. Kasama sa paghahanda sa conclave, isinara na rin ang mga entrance sa Apostolic Palace. Ito ay para masiguro ang seguridad ng mga kardinal at ang secrecy ng kanilang botohan. Many cardinals we speak with say that it's actually the informal parts of their time together which are more informative. During the conclave, they will stay together at 2 Vatican guest houses behind the Vatican walls. They'll be sequestered from the outside world, and they'll have meals with each other. They'll pray with each other. They'll see each other in the halls. And it's in those private moments, perhaps at a coffee break or having a meal, when they might talk about what they're hearing and who they think might be the next pope. And that's when a consensus might emerge on who will be the leader of the Catholic Church. Sa loob ng Sistine Chapel, nakahanda na ang mga upuan at lamesa kung saan pupwesto ang mga kardinal. Handa na rin ang voting equipment, ang mga balota, at ang tinatawag na Room of Tears o Crying Room. Dito dadalhin ang nanalo sa botohan kung saan siya magbibihis. Matapos isuot ang papal cassock, ipipresenta na ang bagong Santo Papa sa central balcony ng St. Peter's Basilica. Alas 4:30 ng hapon dito sa Vatican ay magpupunta na sa Sistine Chapel ang mga kardinal para sa kanilang pagboto ng susunod na Santo Papa. Ngayon, nakakuha kami. Binigay ito ni Willard Cheng sa akin bago ako umalis ang Pilipinas. Ito yung kopya ng Misalet na ginamit nila noong panahon ni Pope Francis. So magiging parang ganito rin ang hahawakan ng mga kardinal na Misalet na bawat isa ay mayroon mamaya sa kanilang pagdarasal at sa kanilang pagboboto. Ito naman ang kopya ng sample ballot na ginamit noong 2013 at nakalista dito ang pangalan ng lahat ng mga kardinal na pipili ng bagong lider ng Simbahang Katolika. At mangyayari na ang unang botohan mamaya. At kung makakakuha ka agad ng 2/3 na boto o 89 votes mula sa 133, ang sino mang kardinal ang itatalagang ika-267 na Santo Papa, kapalit ni Pope Francis at kahalili naman ni San Pedro. So sa ngayon, medyo eto na, bumabagsak na ang malakas na ambon at lahat ng media ay nagpapayong na. Maraming salamat dito kay Arvin na humahawak ng aking payong dito po sa harap ng St. Peter's Basilica. Umuulan man o umaraw, magbabalik pa rin kami para sa ating pag-aanalisa tungkol sa mga papabili. Kasama si Father Jess Dahak, ulit yung ating nakausap kahapon. Pinky? Abangan namin yan. Maraming salamat, Corina. Live mula po dyan sa Vatican. Jobless rate tumaas noong Marso. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check sa Marcos Highway, SM Marikina, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Kasunod ng malalagim na aksidente sa SC Tex at NAIA, kaliwat kanang hakbang ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang issue. Pero ano nga ba ang pangunahing dahilan ng mga disgrasya sa kalsada? Narito ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Zero accident. Yan ang malaking layunin ng Land Transportation Office. At simula ngayon, nakadeploy na ang kanilang mga deputized enforcers sa mga expressway sa bansa. Ang nationwide crackdown na ito ay isa sa mga sagot sa dumaraming insidente ng malalalang banggaan na madalas ay hindi dahil sa masamang kalsada o panahon, kundi sa mali ng tao.
Ayon sa PNP Highway Patrol Group, mahigit 31,000 road crashes ang naitala noong nakaraang taon. Mahigit 4,000 dyan sa mga expressway nangyari. At ang pangunahing sanhi, reckless driving. Mula sa speeding hanggang sa hindi tamang pagliko, ang mga simple pero delikadong pagkakamali ng mga driver ang nasa top list ng mga sanhi ng banggaan. Mga pagkakamaling pwedeng iwasan pero nagiging sanhi pa minsan ng kamatayan. Pinakamarami sa mga banggaang ito ay mga kotse ang involved kung saan mahigit 17,000 ang naitala. Kasunod ang mga motor na nasa mahigit 15,000 habang ang mga bus ay nasa mahigit 1,000 lang. Ang problema pag bus ang involved, more often than not may fatalities. Diba? Pag sa expressway nangyari, it's not much. 13% of all accidents happen inside the expressway. Karamihan ng expressway natin are all located here in Luzon. Isa lang ang nasa Cebu. Kaya naman pinalalakas ng LTO ang pagbantay sa mga expressway. May dagdag na mga enforcer, mas maraming ilaw, speed guns at mobile patrols na nakadeploy 24/7. Kasabay din ito ng mga reformang balak ipatupad pagdating sa driver training at pagkuha ng lisensya. Wala nang face-to-face kasi baka doon pa nagkakaroon ng magic. No? With this development, once we complete this entire infrastructure, this online infrastructure, then lahat po ng ating loopholes sa driver's license natin, masasagot na po natin. Strict implementation lang. Nauna nang sinabi ni Transport Secretary Vince Dizon na bukas ang pamahalaan sa pakikipagtulungan sa private sector at civil society groups para pagtulungan ang issue ng road safety. We will work with them. No? We will work with the different groups and consult with them and ask for ideas and also help in enforcement. No? Kasi importante dito and help in also bringing to our information all these incidents na nakikita. Malinaw ang mensahe, karamihan sa mga banggaan maaaring maiwasan at ang road safety hindi lamang trabaho ng pamahalaan. Ito ay responsibilidad ng lahat. Kaya't kung ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan, motor o bus, maging maingat at makibahagi upang maiwasan ang mga aksidente at kamatayan sa daan. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Itutuloy ng isang pickup truck driver ang pagsasampa ng kaso laban sa motorcycle vlogger na si Yana Motovlog. Hindi kasi sumipot si Yana sa isinasagawang hearing ng LTO kaugnay ng kanyang viral road rage incident sa Zambales. Sa halip, nagpadala lang ito ng apology letter na hindi tinanggap ng driver na si Jimmy Pascua. Sa video na kumalat sa social media, makikitang nag-middle finger si Yana kay Pascua dahil wala umano itong ingat sa pagmamaneho. Nang kumprontahin ni Pascua, patuloy pa itong ininsulto ng vlogger. Pinagpapaliwanag ng LTO si Yana kung bakit hindi dapat siya alisan ng lisensya. Job loss sa key industries, freeze hiring sa gobyerno at tumataas na underemployment. Mas bumigat ang hamon sa mga naghahanap buhay nitong Marso. Ang detalye sa Agenda Report ni Sujin Kim. Mahigit 1 milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho sa loob lamang ng isang buwan. Bumigat ang kalbaryo ng mga walang trabaho. Umakyat sa 3.9% ang unemployment rate sa bansa nitong Marso mula 3.8% noong Pebrero. Pero hindi lang ito ang masaklap na balita. Umakyat rin ng mahigit 1 milyon ang bilang ng mga underemployed. Mula 4.96 milyon noong Pebrero, sumirit ito sa 6.44 milyon nitong Marso. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino ang naghahanap ng dagdag na mapagkakakitaan. Kabilang sa mga nakapagtala ng pinakamalaking bawas sa employment ang agriculture, construction at manufacturing sector. Ilan sa mga may pinakamalaking kontributor sa ekonomiya ng bansa. May mga nakita tayong pagbaba dito sa construction of buildings. Yun yung malaking nag-contribute dito talaga sa month-on-month natin. Posible na may mga stoppage tayo.
Bukod dito, ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, isa sa nakadagdag sa pagbagsak ng bilang ng employed ay ang pansamantalang pag-freeze ng hiring sa mga government positions, kaya maraming posisyon ang nananatiling bakante. We feel na affected ito doon sa ating election ban. May ban pa kasi on hiring, no, sa mga government positions. And ito ay sa tingin namin may impact dito sa pag-reduce ng employed persons, particularly for this particular sector, yung government, yung public administration, defense, compulsory social security. Pero sa tingin namin, pagbalik naman, kasi yung ban matatapos na right after the election, babalik na naman ito. Siguro yung mga hiring lang medyo na-delay. Bagamat inaasahan na magkakaroon ng pagtaas sa bilang ng employed dahil sa campaign season, hindi ito naging sapat para i-boost ang lagay ng labor market. May mga contribution siya, but it does not really provide that substantial increase. Mayroon kasi tayong mga fixed talaga na mga jobs, no? Pinakamalaki natin na sektor ay talaga doon sa wage and salary. So doon may impact. Umaasa ang DepDev na ang bagong lunsad na trabaho para sa bayan plan ay makakatugon sa problema ng unemployment at underemployment sa bansa. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Mga bagong promote na Coast Guard officer nanumpa na sa harap ni PBBM. Susunod yan sa agenda. Check tayo sa may elliptical road sa Quezon City, kung saan smooth at light ang daloy ng mga sasakyan. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, patuloy ang mga hakbang para palakasin ang ugnayan ng militar ng Pilipinas at Amerika. Matapos ang rescue mission sa Balikatan Drill, usapang seguridad naman ang umarangkada kasama ang paninindigan sa soberanya ng Pilipinas. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Rescue drill ang isa sa mga huling pagsasanay sa ilalim ng Balikatan 40-2025. Isang combat search and rescue operation ang senaryo sa Iba, Zambales. Gamit ang C-130J ng 129th Rescue Wing ng California Air National Guard. Nalocate ang simulated survivor sa laot. Isang UE-2 helicopter ang nagkumpirma ng lokasyon, saka naglunsad ng hoist operation para sagipin ang biktima. Bago pa ang formal na pagtatapos ng balikatan exercise sa Biyernes, hinayag ni US Army Pacific Commanding General Ronald Clark na dadalo ang kanyang Pinoy counterpart na si General Roy Galido sa Landpac Symposium and Exposition sa Honolulu, Hawaii pagkatapos ng eleksyon. Ayon sa Philippine Army, ang partisipasyon ni Galido sa Landpac 2025 ay pagpapakita ng mas matibay na defense and security partnership ng dalawang bansa. Napag-usapan din kanina ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay General Clark, nasa Pilipinas ang desisyon sa pagprotekta sa soberanya nito. Pero suportado raw ng Amerika ang kanyang kaalyado. We have worked very closely with them, really day-to-day to work through allowing for the dialogue necessary and the coordination necessary and interoperability between the Philippine Armed Forces and our own to work through some of the challenges associated with some of the claims being made on their sovereign territory. Samantala, nag-deploy na ang Philippine Army ng halos 3,000 sundalo para sa eleksyon sa Lunes. Suporta ito ng Task Force Hope sa COMELEC para magbantay sa halalan. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Taas noong nanumpa mga bagong flag officer ng Philippine Coast Guard sa seremonyang pinangunahan mismo ng Pangulo sa Malacanang. Sa gitna ng promosyon, binigyang pugay din ang sakripisyo ng isang seawoman na nasawi kamakailan. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. What you are doing is not only protecting territory. What you are doing is not only protecting citizens. You are defining for the rest of the world the territory of the Republic of the Philippines. And having done so, you are defending that territory. That is the importance of what the job has become for Philippine Coast Guard.
Binigyang diin ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech sa oath-taking ceremony ng 29 na bagong na-promote na Philippine Coast Guard Flag Rank Officers sa Ceremonial Hall sa Malacanang. Iginawad ang promosyon sa 2 Vice Admiral, 8 Rear Admiral at 19 na Commodore. Your promotions are not merely steps in your career. They are steps forward for yourselves, for the Coast Guard, but also for the nation. Kinilala ng Pangulo ang napakalaking papel na ginagampanan ng PCG para matiyak ang maritime safety, environmental protection and sovereignty, lalo na sa West Philippine Sea. Hindi rin kinalimutan ng Pangulo ang mabilis na pagresponde ng Coast Guard sa mga insidente sa karagatan tulad ng mga aksidente at oil spill. Pinarangalan din ng Pangulo si Seawoman PCG Second Class Dame Janica Rendoque Alinas para sa kanyang natatanging kontribusyon sa ahensya at sa bayan. Si Alinas at kanyang asawa ay namatay sa road accident sa SETEX noong nakaraang Mayo 1. May tulong ang pamahalaan sa pamilyang naiwan ni Second Class Alinas. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Bukas na muli ang mga health center sa tinatawag na EMBO Barangays. Kasunod yan ang paglalabas ng temporary restraining order ng Taguig RTC na nagpapatigil sa Makati sa pagharang nito sa pagpasok at pagpapangasiwa ng Taguig sa EMBO public facilities. Higit 1 taong nakasara ang mga health center sa gitna ng territorial dispute ng 2 syudad. 2022 nang idineklara ng Korte Suprema na saklaw ng Taguig ang EMBO Barangays. Kinwestiyon naman ni Makati Mayor Abby Binay ang timing ng paghingi ng TRO ng Taguig. Anya, kung nais talaga nitong ipabukas ang mga health center, dapat daw ay noong nakaraang taon pa sila naghain ng kaso at hindi kung kailan mag-eeleksyon. Pinky, Willard, nandito kami ngayon at kasalukuyan kaming binibindisyonan ng langit, kaya may hawak akong payong. Ayan, para hindi naman mabasa si Father Jess Dahak, ang ating kausap kahapon, Superior General ng Missionaries of Faith. Magandang gabi po sa inyo mula sa Manila. Magandang gabi rin po sa inyo. Opo. At maraming salamat na nakapag tayo ngayon. Ay, maraming salamat po sa inyo. Ngayong araw na po ang simula ng botohan. Dito po sa Sistine Chapel. So, ang mga pari po ba excited? Sa araw na ito, ano po ang inyong ginagawa? Nagdadasal? Nagdarasal at normal na hindi lang excited kami, mayroon ding mga yung parang takot din kung anong mangyayari, kaba. Kaya diyan din ang mga nararanasan ng maraming mga pari ngayon, hindi lang mga pari, pati mga seminarista, yung mga magpapari, kasi hindi nila alam kung ano ang mangyayari. So talagang yun ang mga pinapanalangin nila na sana ang Diyos ang maggabay. Kaya nga at sana mabilis din ang desisyon ng langit para sa kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos ng ilang centuries, sabi nga nila hindi pa nagkakaroon ng maliwanag na panalo sa unang araw. Kung sakali ito po ang magiging unang beses. Oo, kung mayroon ngayong mapili na Pope, talagang ito ang pinakamabilis na eleksyon. Ayun, tama. So, maraming mga nagsasabi na malaki ang tsansa ng mga progresibong mga kardinal dito po sa darating na eleksyon. Nagkaroon kasi ng kongregasyon kung saan inilarawan sa lahat ng mga kardinal ang mga kalidad ng susunod dapat na Santo Papa. At kung babasahin ko, if you will allow me, Pink and Willard, the profile of the future Pope was also discussed, a figure who must be present, close to the people, capable of being a bridge and a guide, favoring access to communion for a disoriented humanity marked by the crisis of the world order. At dapat daw, ang susunod na pare ay makakasunod sa lahat ng mga panuntunan ng simbahan sa modernong kapanahunan. Tama po ba? Opo. Lahat yan pinag-usapan dahil yun ang pinaka-importante sa magiging Pope. So, lalong-lalo na sa mga magpipili ngayon na sana ma-discover nila kung sino yung
person na karapat-dapat na at may mga katangian na pinag-usapan nila. So ang ibig sabihin po, kasi dito po sa nakasulat, tila progresibo o medyo makabagong mga pananaw tulad ni Pope Francis ang nais mismo ng simbahan na sumunod sa kanyang yapak. Hindi naman po sa term na progresibo, ano lang po yung mga yung future ng simbahan ngayon, kasi lalong-lalo na ngayong mga magpipili, ang kailangan nila yung magpapatuloy ng mission ng simbahan sa ngayong panahon na to. Kaya ang Diyos palaging binibigyan ang simbahan ng Pope na karapat-dapat sa panahon. Ayun, yung karapat-dapat lamang sa panahon, at ngayon ay panahon ng gera, panahon ng mga problema sa ekonomiya sa buong mundo. Tama po ba? Opo, yan ang mga dapat na katangian ng isang magiging Pope ngayon, dahil kailangan nga hindi lang maggabay, maging sabi nga nating tulay, kailangan ding ang simbahan mismo ang maging parang para siya ayun din ang parang point of reference ng marami, kagaya rin sa mga malalaking problema na nanggaganap ngayon sa buong mundo. Bakit po sinasabi na may dibisyon sa simbahan? A divided church, we should have a pope, sabi ng kongregasyon, who can unite a divided church. Bakit po divided ang church? Actually po, noon pa ang division ng yung mga Protestants nagkaroon ng lumabas sa ating simbahan, pero mga din kapatid natin silang mga Kristiyano rin, kaya't nandyan nga yung ecumenism. So, ang Pope na hinihingi ngayon ay yung ma-prioritize niya itong ecumenism, unity of Christians. Hindi kaya tulad ng naririnig po namin, ang ilan sa mga desisyon o hakbang ng dating Santo Papang si Pope Francis ay naging kontrobersyal. Kasama po yung pagtanggal ng mga misa na nakalatin, at ganun din po yung pagbasbas o blessing sa mga same-sex marriage. Opo, ito yung mga turo niya, lalong yung pagmisa ay kailangan din, kasi sinunod niya yung teaching ng Second Vatican Council para lahat makapag-participate, hindi lang yung mga nakakaunawa ng Latin. Kailangan pati yung mga nasa liblib na makapag-participate sa Mass, at maganda yon dahil sineselebrate ang Mass sa lingwahe mismo nila. At itong pagbasbas, sabi sa mga same-sex partners, ay lahat naman tayo mga anak ng Diyos, kaya lahat naman ay dapat basbasan. So wala naman po diyang kasalanan kung magbasbas tayo ng lahat ng mga tao, kasi mga hayop nga nating, mga minamahal nating mga alagang hayop, binabasbasan natin kapag may mga, lalo na pag feast day ni St. Anthony. Ayun, oo. So kahit nga pagkain binabasbasan. So kumbaga, binabasbasan lamang ang mga same-sex partners, pero hindi naman po isinusulong ang same-sex marriage. Hindi po, hindi po. Hindi po. Okay, bakit po, pinag-uusapan siyempre si Cardinal Tagle parati, ano? At Pinky and Willard dito, maraming nag-i-interview sa amin, mga Pilipino, dahil nga sa lahat ng media, alam nila na si Cardinal Tagle, isang Pilipino, ay papabili o malakas ang tsansa. Pero bakit pati si Cardinal David ay napag-uusapan din na may pagkakataon na mapili? Dahil po sa mga, lalo na dito sa Europe, ngayon, pag-usapan nila si Cardinal David dahil noong dyan siya sa Pilipinas ay isa siya sa mga leader ng simbahan na talagang kapag nag-decide ay matapang siyang mag-decide. Ayun, yun ang gusto nila naman tungkol kay Cardinal David. Yung kay Cardinal Tagle naman, ang gusto nila sa kanya para siyang Asian Francis kung tawagin. Simple pero malalim, ano po? Opo, actually, ang quality niya po ay hindi naman natin kumpara lang kay Francis, mas pa sigurado. Opo. So, Pinky and Willard dito, talagang lalo kapag Pilipino,
parang para silang sigurado, may ganon. May sigurado silang tansya na si Cardinal Tagle ang mapipili. Pero hindi natin yan masasabi. At mamaya ng alas 4 ng hapon dito sa Vaticano at madaling araw dyan sa Pilipinas ay lalabas na ang usok kung yan ay puti o itim pagkatapos ng kanilang kauna-unahang pagboboto. 7 p.m. in the Vatican and about 1 a.m. there in Manila. Nakaantabay ang ating digital team ng Bilyonaryo Channel para ihatid kami pa rin ng live habang binabantayan po natin ang lalabas na usok mula sa chimney. 7 p.m. mula dito at mga 1 a.m. naman dyan sa Pilipinas. So sa ngayon, nandito muna kami ni Father Jess at kami magbabalik bukas ng live at abangan ninyo mamaya naman bukas ng madaling araw mula pa rin dito sa Vaticano. Corina Sanchez Rojas nag-uulat para sa Bilyonaryo Channel. Maraming salamat, Corina, and Father Jess, live po dyan sa Vatican sa Roma. Party mode on si CESA Chief Katrina Ponce Enrile nang ipagdiwang nito ang kanyang 65th birthday kasama ang ilang kaibigan. Isa sa kanila ang kontrobersyal na dating Chief of Staff ng kanyang ama. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Kapag anak ng isang political titan ang nag-65, grande pero intimate ang selebrasyon. Not once, but twice. Dalawang magkahiwalay na birthday celebration ang pinagdiwang ni CESA Administrator Katrina Ponce Enrile. Isa sa Cerveceria, isang sosyal na kabalan group spot sa BGC. At isa pa sa bahay ng matagal niyang kaibigang si Rico Ocampo. Sa BGC gathering, puno ng masasarap na putahe kasama ang kanyang mga malalapit na kaibigan at si Robert Castañeda bilang host. Pansin-pansin ang appearance ni Gigi Reyes, ang dating Chief of Staff ng ama ni Katrina na si Juan Ponce Enrile at halos 9 na taong na-detain dahil sa PDAF scandal. Nasangkot sa issue si Reyes at ang dating Senate President sa umano'y paglilipat ng pondo sa mga peking NGO kapalit ng kickbacks. Katabi niya si Katrina habang kinantahan nito ng mga kaibigan ng happy birthday. Sumayaw din sila sa September ng Earth, Wind and Fire sa isang nostalgic night na puro Spanish dishes. Habang sa intimate dinner naman sa tahanan ng kaibigan niyang si Ocampo, dinaluhan din ng society staples. Sina Tessa Prieto, designer Randy Ortiz, Michelle Tiangco at iba pang malalapit na kaibigan ni Katrina. Isang abogado, negosyante at opisyal ng gobyerno si Katrina na CESA Chief na mula noong 2023 at ipinagpapatuloy ang legacy ng pamilya Enrile sa serbisyo publiko. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Very exciting, ha? Mamayang madaling araw. 1 to 2 a.m. Mga 1 to 2 a.m. yan. Diyan ang ano bang asahan natin? Yung white or black smoke at 1 a.m.? Yeah, most likely black pa yan. Kung if we go by recent history, wala pang nangyayari na nakaboto sila agad na isang bagong Santo Papa sa unang araw pa lang. So, pero exciting, abangan natin. Pero malay mo, magmilagro. There could always be that possibility that it'll happen tonight or tomorrow 1 a.m. So yun, sa mga nag-aabang, yun po ang nakikita nating oras, around 1 a.m. Manila time. Labas ang popcorn mamaya. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Check. At ako naman si Pinky Webb. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.